guys, you're in a nutshell with me, Ina. Uy, may bagong pulisiya na naman ng IRCC. Ang mga out of status, naku itong anak ko, yung mga out of status na construction workers in Canada, makakaroon daw ng pathway to permanent residency. Good news yan, ano, kahit papano. Sa mga naghahanap ng paraan para ma-legalize ang kanilang mga status. Ano? Ayan, welcome, Dayanara and Puerto Pantigue. Yan ang ating suki. Sabi ko kay Dayanara, parang ang tagal ko na siya hindi nakakausap. Yung pala, parang binalikan ko yung videos. 2 weeks pa lang naman. Yes, matagal na yun, miss, sa ating dalawa, matagal na Oo. yun. Anyway, welcome back, Dayanara. And, Hello po! oo, ito, no, una sa lahat, teka muna, marami bang out of status pala na construction workers in Canada, kaya may ganitong policy? Definitely, miss, kung if they were, kumbaga, interested enough, and IRCC, along with, industry, along with yung mga union representatives and industry leaders, kung meron silang, binigyan nila ng oras, kumbaga, nagawan ng paraan yung nakaraan po, yung parang out-of-status construction workers in the GTA, Greater Toronto Area Pilot. It means na substantial yung number, plus substantial din yung need. Hindi naman nakakapagtaka yun kasi, syempre, kumpara sa ibang mga fields, gaya ng business, ganyan, or IT, mas kaunti naman talaga yung mga interesadong pumasok sa trades. Kasi syempre, hindi naman siya madaling trabaho. Nakikita naman natin yan all year round sila, all seasons nasa labas, bubuhat ng mabibigat, maalikabok, maputik, yung mga ganon. Talagang hindi lahat ay interesadong pumasok. At medyo mahirap mag-encourage ng mga bagong workers, lalo na at marami sa kanila ay magre-retire na din in the next few years. So, kailangan may pupuno, kumbaga. Ayun. Opo. Okay. Nakita ko isa sa isang report ang sabi, this policy is expected to benefit about or up to 6,000 undocumented construction workers. Ayun na nga, para matulungan magkaroon ng legal status. I don't know, una sa lahat, kung undocumented mga yan, how would they know how many they really are? But That's one. Plus, well, pwede rin naman po nilang, possibly merong mga interviews na ginagawa sila sa mga unions. Siyempre, meron silang mga ginagawang interview sa mga unions na i-encourage ng union yung tao na undocumented na, don't worry, we're gonna help you, kasi syempre kung undocumented ka, takot kang ipakita yung sarili mo, i-reveal yung sarili mo. So, pero kung merong mga ganitong opportunity, this is your chance. And this is not really new. Ginagawa to kahit sa Amerika. I think I don't know if it was Obama's time, nung nagkaroon sila ng amnesty for those who are out of status in the US. The same process will happen here. I don't know if you watched the movie Milan, yung kay Claudine Barreto. Ganon yun eh. Di ba nung sa dulo ng pelikula, mga out of status silang mga Filipino workers sa Italy. Binigyan sila ng Italy ng chance na magkaroon ng status. Kaya naging legal sila, di ba, sa pelikula down the line. So, this is kind of the same. And countries do this, especially dun sa mga industries na kailangan po talaga nila. Construction included. Okay. So let's get to it. Ano ba yung announcement? How will it happen? Kanina lang to, guys, bagong-bagong balita lang to. Paano to mangyayari? So the goal is, I believe, nakalagay po dito, magkakaroon ng meeting, Tripartite Advisory Council. So parang magkakaroon ng meeting yung IRCC, yung federal government, yung union representative. So I don't know if familiar po yung mga kababayan natin, yung mga construction workers, meron silang mga union. So for example, may union sa carpenters, may union sa mga sheet metal workers, ganyan. So magmi-meeting sila along with industry leaders, so probably construction companies, ganyan, kung paano sila makakagawa ng mas permanenteng paraan para maiwasan natin yung mga kasama, mga workers dito sa Canada na nagiging illegal sila. The goal is to ensure their protection against abuse and give them a strong wage threshold. So the goal is hindi sila, kasi syempre pag undocumented kami, hindi masyadong malaki ang sahod mo. Hindi ka bibigyan ng malaking sahod at wala kang protection pag nagkasakit ka. Yung trabaho nila delikado.
So, yun ang goal nila, magkaroon sila ng protection against abuse and itaas yung sahod nila sa nararapat para po doon sa, sa hirap ng trabaho na ginagawa din po nila. Yan. Itong sabi dito, ito yung news release lang kanina na nirelease, no? Opo. They include yung measures na gagawin, no? Convening nga, yung sinabi ni Dayanara, Tripartite Advisory Council to assess needs in the industry and advise on new pathways to bring in the skilled workers we need, a regularization pathway for out-of-status construction workers, ayun, and support for foreign apprentices. So I guess, because i-convene pa lang tong council na ito, Dayanara, kailangan pang hintayin yung magiging detalye kung paano mangyayari ito, paano saan pupunta itong mga undocumented na to, paano sila magiging eligible, yung mga ganun, ano? Opo. Oo. Pretty similar, Miss, doon sa caregiving program na lalabas ngayong March 31st. According to the news, di ba, there is there's a provision for out-of-status workers in Canada na makapag-apply din dun sa caregiver program na yun. So these are possibly mga dating workers na napasa yung kanilang status, yung mga ganyan. Hindi natin sure kung kasama dito yung mga visitors in Canada. Will they be included as out of status? Will that be a definition that applies to them? Yan. So, when it comes to IRCC, kailangan lang talaga po nating hintayin yung guidelines. Hindi tayo pwedeng mag-assume as much as possible. Assumption can be lethal pagdating sa mga ganitong case. Pero nagkaroon na pala siya dati. Tama na yan. There was a similar pilot program before, years ago pala, that provided permanent residency for out-of-status construction workers. So in parang the GTA. bubuksan ulit. Do you know details about that? Baka similar sa ganun, no? Very similar, I would say. Pero ang gagawin po nila ngayon is probably expanding it to other cities. Kasi sa GTA lang yun yung policy na yun. Expanding it to other cities, other provinces. Kasi syempre, cities like Calgary, they're also building a lot. Cities outside Calgary are also building a lot. So, and hindi lang naman sa GTA, as in, nakita mo sa Windsor, Miss, di ba? Parang robust din yung construction industry sa ibang mga lugar. Opo. Yeah. Okay. O sige, hintayin natin, ano? Yeah, let's wait for that. Sana mas matagal tong pilot project na ito, considering the housing shortage or housing crisis that we have. Ano? Yes. Now, okay, related to this, may in-announce na exemption sa pangangailangan ng study permit for those working as an apprentice. Related pa rin po to construction. Okay, please explain, Dayanara. Medyo kunyari hindi ko naiintindihan kung ano yung apprenticeship na yan. Ayan. So for example, you wanna go back to school and become an apprentice. Pag sinabi nating apprentice, it's you're a mentee. Kumbaga, you have a mentor and you're the mentee. Ikaw yung tinuturuan. So, usually when you're an apprentice, except in specific circumstances, you have to go back to school for a while. So for example, you want to be a millwright. Maraming mga kababayan tayo ay nagtatrabaho sa mga factories for big companies like Cargill, Maple Leaf, malalaking talagang manufacturing facilities, food processing facilities. And nakikita nila yung mga katrabaho nila ng mga millwright. Yan, kapag nasisira yung makina, may millwright na pupunta para ayusin yung makina. And malaki yung sahod ng mga millwrights, for example. And interesado ka na maging millwright. Kaya nga lang, ang pagiging millwright, kailangan mong bumalik sa pag-aaral and usually for a year or two. So, kung naka-open work permit ka, hindi ka pwedeng basta-basta bumalik sa pag-aaral nang wala kang study permit, lalo kung ang pag-aaralan mo ay mahigit 6 months. Okay? Yeah. So, this allowance, this exemption na ginawa po ng IRCC is para doon sa mga kababayan natin na nakapag-register sa apprenticeship programs na hindi na hindi na naman kababayan natin, pero yung mga workers in Canada na nakapasok sa mga apprenticeship programs at gustong mag-apprentice, makatapos ng mga ito na hindi na nangangailangang mag-apply pa ng study permit at magpakita pa ng funding, ganyan.
Kasi kung Oo. pag nag-apply ka ng study permit, siyempre magpapasa ka kukuha ka ng letter of acceptance sa school. For example, gusto mong mag-aral sa St. Clair, sa Windsor, Mhm. kukuha ka ng letter of acceptance, magpapakita ka ng 1-year tuition, magpapakita ka ng $21,000 for your living expenses. This exemption allows people to, go back to school and take apprenticeships without getting a study permit. Oo. So, sino ang nakikita mong posibleng makinabang dito sa policy na 'to? Mhm. Puwedeng yung mga asawa, naka-spousal work permit Yes. halimbawa. Opo, yung mga asawa po nung mga naka-PGWP o yung mga naka-PGWP mismo, miss, na for example, ang Okey. tinapos mo ay business. Okey. Tapos siyempre wala kang makitang pathway, wala kang makitang pathway, wala kang makitang trabaho kasi saturated na yung market ng mga business professionals. Ang tawag nga ng client kong isa dun sa business program na yan ay yung pambansang program, miss. Which is business. Sabi ko, siyempre ang isa-suggest ko as a consultant is hanap ka ng ibang field, ma'am, na mas kailangan. So, construction is one of them. So, kung Yeah. gusto mo ngayon lumipat ng field at mag-specialize sa ganito, maging sheet metal worker o maging welder o maging construction estimator, pwede. You can take advantage of Oo. this. O kaya civil engineer ka sa abroad, sa Pilipinas o sa ibang bansa, and gusto mong mag-apprentice para makuha mo rin yung civil engineering license mo dito, pwede din. So, these are advantages for those who already have work permits. Iyon, oo nga. Kasi guys, reminder, the good thing about this is the job that you will likely end up with being an apprentice has good prospects for permanent residency. True. Oh, not guaranteed, just good prospects, di ba? Yes. Because, Oo. as you can see, yung recently updated express entry category-based, yung sa trade category, as you can see, it's peppered now with ang dami nun, ang daming mga occupations na related to trade, same occupations na nandun sa listahan po. Nang i-allow ng Canada na mag-aral ng walang study permit. And then, ang mga provinces, ang Alberta, priority yan, construction. Ganun din ang BC, ang Ontario. Ganun din. Mhm. Priority talaga nila yung mga nasa field po na ito. Because, the provinces, they're building a lot of homes. Yeah. Oo nga, no. Alam mo, good point. That you pointed it out rather. Parang aligned itong policy na ito dun sa recently announced category, kumbaga ano ba to, changes sa Category-based priority sa selection. category draws sa Opo. express entry. Opo. O, diba? Eh. Pwede ka mag-aral, kunin mo to, i-base mo din dun sa new priorities na maraming ang tradespeople. Dun sa, ibig sabihin, pwede ka mabunot for express entry. True. Diba? And understand, miss, na kapag, let me just double check po kapag meron ka kasing, kapag meron kang certificate of qualification, pagka meron kang certificate of qualification sa trades, for example, meron kang red seal or gold seal or license to work as a millwright, ganyan, sa express entry plus 50 points yun. Oh, di ba? Malaking Para kang bagay. nagkaroon ng LMIA. Oo. Naalala niyo po yung tinanggal na 50 points sa LMIA? Para Oo. kang nagkaroon ng LMIA. So kung ikaw ay nasa 450 or 470 yung score mo, tapos nakakuha ka ng trade certification kasi nag-aral ka, tinake advantage mo tong bagong program na to, maaaring makuha mo yung certificate of qualification na yon as a welder, for example, ay madagdagan ka ng 50 points. Tapos, kasali ka pa sa category-based selection na in general ay mas mababa kesa dun sa general draws na ginagawa nila. Kung ang general draw ay 520, ang category-based draws ay mga nasa 470, 480. So, ang daming advantages na pwede po nating makuha, by being aware of, offers like this or policies like this. Yeah. Oh, ito pala, itong sa exemption for a study permit, meron na palang kahit papanong na-release na data on who would be eligible. Tama, Yes. ito yun, yeah. So, kailangan, yun nga, naka-valid work permit ka, nagtatrabaho ka na in an eligible construction occupation. Yes. Tas kailangan mag-secure ka ng apprenticeship agreement registered with the relevant provincial or territorial apprenticeship
and Certification Authority. This sounds, complicated or technical. Mahirap ba i-secure ito, Dainara, itong pangatlo? You will have to visit yung website. So for example, ang Ontario pa lang ang nakita ko talaga na may actual website nito is called Skilled Trades Ontario. So sila po, sa kanila po kayo ngayon pupunta, and actually may recent announcement sila sa page nila na beginning April 2nd, sila na ngayon talaga yung mag-handle ng apprenticeship and certifying exam function. So anybody na mag-apprentice at mag-exam, kumbaga kung gusto mo makuha yung lisensya, mag-exam ka sa Ontario, you will have to go through Skilled Trades Ontario. So meron na po silang ginagawang mga websites or meron na silang mga ina-assign na mga organizations to help those who wish to take advantage of these types of policies. Ayan. Tapos nakasulat din dito na pala, clear na yung eligible occupations. Yes. With the NOC numbers, guys. So, Yes. may tier 0 hanggang 3. Construction managers, home building renovation managers, civil engineers, sa tier 2 tayo. Kaya nakakatuwa. Ayan, ang dami, guys. So, okay. Nakakatuwa. For example, ang pinakamarami dito just speaking, from experience sa mga kliyente ko, marami akong kliyenteng welders. Yeah. So, dito po kasi sa London, maraming mga companies na malapit dito na nag-hire talaga ng mga welders, and maraming mga kababayan tayo na doon nagtatrabaho. So, kung ikaw ay kasalukuyan nagtatrabaho as a welder, interesado ka na i-upgrade yung knowledge mo at mag-apprentice as a welder further, pwede kang pumunta sa Skilled Trades Ontario and inquire kung paano ba ako magiging apprentice. Para, makuha mo, maaari yung Red Seal certification or Gold Seal certification. I'm not entirely sure kung anong tawag doon. Para makaklaim ka ng additional 50 points express entry, and possibly ma-secure mo din yung future mo in Canada. Kasi baka kung magmapaso man yung work permit mo, mas maging eligible ka for an LMIA, diba? In the future, pwede rin po. Oo. Ito pa, guys. So, plumbers, carpenters, bricklayers, electricians. Diba? Ano pa ba? Dito sa tier 3, puntahan natin. Roofers, painters, yan, painters. Sana i-update nila, magdagdag sila nung glaziers, yung mga woodworking, yan, marami tayong mga kababayan na nasa ganun din. Yung glaziers naman yung sa mga salamin, yung nag-install sila ng mga salamin sa bahay-bahay, yung mga ganun. Ito kasing mga skill na to, miss, hanga talaga ako sa kanila kasi napakahirap nito. Ito yung bagay na ako personally, being a bookworm, hindi ko ito, yung mga magagaling sila. Ako din. Pinapanood ko lang yan sa Reels, pero it's really a skill. Those are very difficult skills to obtain, and I'm so happy na ang dami nating mga kababayang mga Pilipino na, ito yung mga nagiging trabaho nila, na matyaga nilang inaaral yung mga ganitong skill. And I'm so happy to see na Canada is showing them, kumbaga, the attention that they deserve. Yeah, yun nga lang, syempre guys, kung mag-aaral, I think that would require medyo budget, time and money. Time and budget. Although there are apprenticeship programs po, miss, na actually sila pa yung nagbabayad dun sa apprentice. Nice! For example, merong mga gano'n na may mga unions na, okay, we're looking for apprentices, kailangan lang marunong mag-drive. Merong ganito, full G driver's license sa Ontario, ganyan. We will pay you $20 per hour to be a first-year apprentice. So, first year yun. And usually, it takes a few years for you to get to a journeyman position. Pagka yung journeyman, I could be wrong, pero kapag yung pinakamataas na, syempre, pwede ka na din mag-take ng bagong apprentice, ikaw na yung magtuturo. Kumbaga, from being the mentee, you become the mentor. Yeah, I mean, and I know people who are really at the top of their game, na mga kapwa nating Pilipino na at the top of their game sa trade. And magaganda talaga po ang buhay nila. Ang ganda ng benefits, ang ganda ng retirement, yung kanilang mga pension. Maganda po talagang pasukin din ng apprentice ang trades. And kung may mga anak po kayo na bata, for example, mga Pilipino tayong mga nandito na PR citizens, may mga anak kayo ng mga bata na magka-college, ganyan. You can actually encourage them to go into trades
as an alternative to, let's say, a university degree. If kung gusto muna nilang for the first few years of their life, mag-iipon sila. Yeah. Para pag hindi nila kailanganin kumuha ng napakalaking loan kung gusto nilang mag-college in the future, or kasi they may establish their own business. Karamihan naming mga tradespeople na may maging sarili contractor ba, di ba? contractor, tinatawagan kapag may sirang tubo o magpapagawa ng ganito, ikaw yung magre-renovate, ikaw din yung kumbaga, you get to control your time, you get to control, you get to have freedom, kumbaga, professional freedom. Correct. Ay nako, talagang gumaganda ang talagang kumbaga ngayon, hina-highlight ng husto ng Canada ang the need for people in the construction industry. Ito, Dayanara actually shared with me this link, na malaki talaga rin ang contribution pala ng immigrants sa mga workers in that sector. O, tignan nyo. Nakasulat dito, immigrants account for 23% of all general contractors and builders ng mga residential buildings. Na alam nyo naman, kailangan ngayon sa Canada. I don't think that will happen overnight. So it's gonna be several years, no? Ibig sabihin, if this will be your path to permanent residency, you can feel a little bit safer na hindi ito mawawala anytime soon. Yes. Opo. And kasi po 18% of them are 55 years old and above. 18% of construction workers or tradespeople are 55 years old and above. And yung aging population, hindi lang naman yan problema ng Canada, means problema yan ng lahat halos sa mga bansa. I think South Korea just declared state of emergency dahil sa sitwasyon ng kanilang aging population. So this is Canada's way of encouraging young people who are already here and also outside Canada to play a role in developing the country's construction sector. Yeah. Oh, ayun, no. Diba? Pati sa architects, really, immigrants account for nearly 41%. 41%. Ang laki nun, 41% of all architects, 40% of civil engineers, 23% of urban and land use planners, 23% pala yun. 24% of all construction managers. Diba? Nakaka-proud na, this is the role of immigration in the country. Kaya nga po, sinasabi din nila na, I think it was Minister Miller who said na, or si Minister Bozono, sabi niya, it's 99% of growth of Canada has something to do with immigration. And hopefully, medyo, I think, lang yung gobyerno natin ngayon, medyo windang sila doon sa ginagawa ni Trump kasi. Kaya, alam mo, medyo natabunan yung issue medyo natabunan ng konti yung immigration. Medyo nagkaisa yung mga Canadians sa galit sa nangyayari na to sa tariffs, ganyan. Kaya, in a way, yung divisiveness na binibigay ng immigration ay kahit paano na naibsan ng kaunti. And it's good that kahit meron tayong ganitong case, naglalabas pa rin sila ng mga ganito. Kumbaga, sige, bahala kayo dyan sa economic, ganyan. Kami sa immigration, meron kaming ilalabas na ganito. Kumbaga, ano pa rin tayo, parang back to regular programming pa rin tayo, kumbaga, sa pangangailangan ng Canada. Okay. Maikli-ikli lang ang episode natin ngayon, Dayanara. Panikita mo sa good one, It's para ito sa mga nasa construction. Correct. Opo, it gives hope kasi pagka nagmikikita tayo, miss, parang tingin ko nagkakaroon na ng negative connotation sa mukha natin yung mga viewers natin. Puro bad news. Negative, may bad news na naman. At least ngayon, positive naman po tayo. Ngayon this time. Okay. Guys, sana naging useful ito para sa inyo. Mapaisip kayo if this could be your pathway to permanent. An option. Opo. And also, kung nagsisimula ka pa lang, nasa Pilipinas ka pa, or nasa ibang bansa ka pa, nasa Dubai ka pa, or bata ka pa, pero gusto mo talagang pumunta ng Canada, aside from learning French, this is something you can invest. Okay. Sige guys, we will end this episode here. Again, maraming salamat sa iyo, Dayanara. Her contact information, nandyan lang po yan lagi sa description box. Okay, so check nyo na lang doon. I'll see you guys in the next one. Thanks, Dayanara. Thank you. Bye-bye po. Bye.